Ipinagkanulo ng sariling biyenan, ikinulong para sa isang kwintas na hindi niya ninakaw. Sa gitna ng pagluluksa, tinanggalan siya ng dignidad sa harap ng mga taong dati yumuyukod sa kanya. Isang malamig na utos ang bumasag sa kanyang mundo. Posasan iyan. Ngunit sa pagkaladkad sa kanya palabas, isang tawag mula sa nakaraan ang biglang nagpatigil sa lahat. Isang tinig na kinamuhian at kinatakutan niya. Mula sa abo ng kahihiyan, sisibol ang isang panibagong lakas. Paano babangon ang isang inang niyurakan para bawiin ang lahat? Ang simula ng kanyang paghihiganti ay mag-uugat sa isang taon na ang nakalipas. Panahon na para linisin ang bahay na ito sa mga alaalang hindi na mahalaga. Ang mga salitang iyon, binitiwan ni Doña Esmeralda na tila ba nagtatapon lang ng lumang basura ang sumalubong sa akin mula sa sala. Napatigil ako sa may pasilyo. Ang bigat ng dala kong tray ng bagong lutong kare-kare ay tila biglang dumoble. Ang paboritong pagkain ni Marco. Ang pagkaing ipinangako kong ihahanda sa bawat anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Isang ritual na para na lamang sa aming dalawa. Sa aking mga kamay, naramdaman ko ang init na nagmumula sa pagkain. Isang init na kabaligtaran ng lamig na gumapang sa aking buong katawan. Napatingin ako sa sarili kong mga palad na nakahawak sa tray. Magaspang. May mga kalyo mula sa walang tigil na pagkayod, hindi lamang para kay Marco noong nabubuhay pa siya, kundi para sa buong pamilyang ito na minsan ay tinawag kong sa akin. Mga kamay na naglaba, naglinis, nagluto. Mga kamay na sumalo sa lahat ng responsibilidad nang walang anumang reklamo. At ngayon, ang alaala ng pagmamahal na pinag-ugatan ng lahat ng sakripisyong ito ay isa na lamang basura na kailangang iligpit. Humugot ako ng isang malalim na hininga, pinilit na pakalmahin ang nagwawalang ritmo ng aking dibdib at dahan-dahang humakbang papasok sa sala. Naroon sila, ang mga piling bisita, mga ilang kamag-anak, at ilang mukha mula sa media na hindi ko alam kung bakit naririto. Nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang trono, ang solong silyang gawa sa nara, habang ang aking anak na si Luna ay tahimik na naglalaro sa isang sulok. Ngumiti ako ng pilit habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Para sa pag-alala kay Marco, mahina kong sabi. Ngunit ang boses ko ay nalunod sa biglaang pagtayo ni Doña Esmeralda. May hawak siyang isang maliit na mikropono. "Thank you all for coming." Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng isang pekeng kalungkutan. "Today, we remember my beloved son, Marco. But unfortunately, another tragedy has befallen our family." Naramdaman ko ang pagtutok ng lahat ng mga mata sa kanya. Ang hangin ay napuno ng pag-uusisa. Ang solar heirloom, pagpapatuloy niya, kasabay ng pagtulo ng mga buwayang luha. Ang kwintas na ipinamana pa ng aking lola ay nawawala. Isang kolektibong bulungan ang pumuno sa silid. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Isang hindi maipaliwanag na takot ang nagsimulang manahan sa aking sistema. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng mesa, tila isang estatwa. At pagkatapos, dahan-dahan, ang mga mata ni Doña Esmeralda ay bumaling sa akin. Ang pekeng kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin, isang tingin na tila kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. "Lilia," sabi niya. Ang pangalan ko ay parang lason na dumulas sa kanyang mga labi. "Alam nating lahat na nahihirapan ka sa pera simula nang mawala si Marco. Sabihin mo sa amin na kanang kwintas." Ang tanong ay hindi isang tanong. Ito ay isang hatol. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Pakiramdam ko ay bumagsak ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Naramdaman ko ang pag-angat ng dugo sa aking mukha. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal.
Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Halos pabulong kong sagot. Ang aking boses ay nanginginig. Mama, paano niyo maggagawang isipin iyan? Huwag mo akong tawaging mama. Sigaw niya. Ang kanyang tunay na kulay ay tuluyan ng lumabas. You lost that right when you brought shame to this family. Siguro ay naisangla mo na para may maipambayad sa mga utang mo. Wala po akong utang. Wala akong kinuha. Tumulo ang mga luha mula sa aking mga mata. Hinanap ko ang mga mukha sa paligid. Naghahanap ng kahit isang taong maniniwala. Ngunit ang nakita ko lang ay mga mapanghusgang tingin at nag-iiwasang mga mata. Ang kahihiyan, iyon ang armas niya laban sa akin. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa aking palda. Si Luna. Nakatingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang makita ang takot sa mga mata ng aking anak, ang siyang tuluyang dumurog sa anumang natitirang lakas sa aking katawan. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi totoo yan, anak. Hindi magnanakaw si Mommy. Bulong ko sa kanyang buhok habang ang aking sariling mundo ay gumuho. Kasabay ng pagbukas ng pinto, pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang lahat ay planado. Isang perpektong bitag. Arestuhin niyo siya, utos ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Sandali! Wala kayong ebidensya. Sigaw ko. Sinusubukang protektahan si Luna sa aking likuran. Sir, may nag-report po na may nagtangkang magsanga ng alahas na kamukha ng description ng nawawalang kwintas. Sabi ng isang pulis, diretsong nakatingin sa akin. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Kinilos ng mga pulis. Ang mga braso ko ay marahas na hinawakan at pinilit na itayo. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatago ay nagsimulang maglabasan. Ang kanilang mga ilaw ay kumikislap na parang mga kidlat sa isang bagyo. Ang bawat kislap ay isang dagok sa aking dignidad. Mommy! Huwag po! Mommy! Ang sigaw ni Luna ang pinakamasakit na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Sinubukan niyang humabol, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga katulong. Habang kinakaladkad ako palabas, ang bawat hakbang ay isang pagtapak sa aking pagkatao. Ang mga bulungan ng mga bisita, ang walang awang kislap ng mga kamera, at ang nakakabinging iyak ng aking anak, lahat ay nagsama-sama upang wasakin ako. Pagdating sa labas, itinulak ako papasok sa sasakyan ng pulis. Bago nila isara ang pinto, lumingon ako at nakita ko ang mukha ni Luna sa bintana. Basang-basa ng luha. At sa kanyang likuran, nakatayo si Doña Esmeralda. May isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay narinig ko ito. Ang marahan, ngunit matalas na tunog ng pagpihit ng bakal habang ang posas ay isinasara sa aking mga pulsuhan. Ang lamig nito ay gumapang sa aking balat. Isang pisikal na simbolo ng aking pagkabigo bilang isang ina at ng aking ganap na pagkawasak. Ang pagsara ng pinto ng sasakyan ang huling tunog na naghiwalay sa akin sa nag-iisang bagay na mahalaga sa aking mundo. Sa loob ng madilim na sasakyan, habang umaandar ito palayo, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Itinayo ko ang tahanan para sa kanila sa loob ng 10 taon. Bakit sa huli, ako ang naiwan sa labas, basang-basa sa ulan ng kanilang pagkasuklam? Ang lamig ng bakal. Iyon ang huling alaala na naiwan sa aking balat. Kahit pa tinanggal na nila ang posas pagdating namin sa presinto. Ang lamig na yon ay tila humalo sa aking dugo. Kumalat sa bawat ugat. At ngayon ay nananahan na sa kaibuturan ng aking mga buto. Dinala ako sa isang maliit na selda at ang mabigat na pagbagsak ng bakal na pinto sa aking likuran ang siyang nagsilbing tuldok
sa dati kong buhay. Ang hangin sa loob ay mabigat at masangsang, isang pinaghalong amoy ng kalawang, alikabok, at pawis ng mga taong nauna sa akin sa lugar na ito ng kawalan ng pag-asa. May isang maliit na bintanang may rehas sa itaas, ngunit ang tanging na ibibigay nito ay isang guhit ng maruming liwanag, sapat lang para makita ko ang mga gasgas sa pader, mga salitang inukit ng desperasyon. Umupo ako sa isang makitid at matigas na sementong bangko at niyakap ang aking sarili, sinusubukang hanapin ang init na ninakaw sa akin. Maya-maya, isang pulis ang nagbukas ng pinto. "Statement," maikli niyang sabi, at dinala ako sa isang maliit na kwarto kung saan may isa pang pulis na naghihintay sa likod ng isang lumang mesang bakal. Lilia Solar. Basa niya mula sa isang papel. Hindi siya nagtaas ng tingin. Ayon sa report, ninakaw mo raw ang isang diamond necklace na pag-aari ni Doña Esmeralda Solar. Hindi po totoo yan. Mahina kong sagot, ang aking boses ay paos. Wala po akong ninakaw. Nagangat siya ng tingin sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, puno ng pagod at panghuhusga. "Ma'am, lahat kayo, yan ang sinasabi. Bakit mo naman kinuha? Malaki ba ang pagkakautang?" Ang tanong niya ay hindi naghahanap ng katotohanan. Iyon ay isang pader na lalong nagbaon sa akin sa hukay. Paano ko ipapaliwanag ang 10 taon ng pagsisilbi? Ang 10 taon ng pagtitiis? Ang katotohanang ang pinakamahalagang yaman sa bahay na yon para sa akin ay ang mga alaala ng aking asawa? Sa kanilang mga mata, ako ay isang numero lamang, isang ochirednoy kaso ng desperadong byuda na nagnakaw sa kanyang biyenan. Walang saysay. Ibinalik nila ako sa selda. Sa katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa isang gripo sa dulo ng pasilyo. Bawat patak ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. At sa bawat patak, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ang mukha ng aking anak na si Luna. Ang kanyang mga matang basang-basa ng luha. Ang kanyang bibig na humihiyaw ng mommy. Ang kanyang maliliit na kamay na sinusubukang abutin ako habang kinakaladkad ako palayo. Ang sakit. Ang sakit ay hindi dahil sa pag-akusa sa akin. Ang sakit ay dahil nakita niya. Nakita ng anak ko ang pagyurak sa kanyang ina. Ang alaala ng takot sa kanyang mga mata, ang siyang tuluyang bumasag sa anumang natitirang tibay sa aking dibdib. Napahagulhol ako, isang tahimik at basag na pag-iyak na walang gustong makarinig. Hindi ko kayang mabigo sa kanya. Hindi ako pwedeng sumuko sa loob ng lugar na ito. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking maruming kamay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong lumabas dito para kay Luna. Mayroon lamang isang tao sa mundo na kayang gawin iyon. Isang pangalan na 10 taon kung sinubukang kalimutan. Isang numero ng telepono na isinumpa kong hindi na muling tatawagan. Ang aking ama, si Don Alejandro de Villa. Nanginginig akong tumayo at lumapit sa rehas. Sumigaw ako para tawagin ang bantay. Matapos ang ilang sandali, isang medyo may edad na babaeng pulis ang lumapit. "Ano yon?" tanong niya. May kaunting awa sa kanyang boses. "Kailangan ko pong tumawag," sabi ko. Nilulunok ang lahat ng pride na natitira sa akin. "Isang tawag lang po. Emergency." Tinitigan niya ako ng matagal. Marahil ay nakita ang desperasyon sa aking mga mata. Tumango siya at binuksan ang selda. Dinala niya ako pabalik sa opisina kung saan naroon ang isang itim at antigong telepono. Bago niya ako iwanan, inabutan niya ako ng isang basong tubig at isang piraso ng tinapay. Isang maliit na kabaitan na hindi ko malilimutan. Nanginginig ang aking mga daliri habang itinataas ang mabigat na auditibo. Ang bawat numero na pinindot ko
ay parang isang hakbang, pabalik sa nakaraang. Matagal ko nang tinalikuran. Kabisado ko pa rin. 10 taon. Ngunit hindi ito nawala sa aking isipan. Nagring ito. 1 beses. 2 beses. Ang bawat pagtunog ay parang isang paghampas sa aking puso. Paano kung hindi niya sagutin? Paano kung ibaba niya kapag narinig ang boses ko? Sa ikatlong ring, isang boses ng babae ang sumagot. Malamig at profesional. De Villa Corporation, who's this? Napalunok ako. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang opisina ng aking ama. Ang mundong tinalikuran ko para sa pag-ibig. Hello? Muling tanong ng babae. Medyo naiinip na. Humugot ako ng isang nanginginig na hininga. Pinilit na magsalita sa gitna ng pagbara ng aking lalamunan. It's bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. It's Lilia. Katahimikan. Iyon ang isinagot sa akin mula sa kabilang linya. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa mga rehas na bakal ng aking selda. Mas malamig kaysa sa sementong inuupuan ko. Isang katahimikang tumitimbang sa 10 taon ng aking paglayo. Sa bawat desisyong ginawa ko na nagbura sa aking karapatan bilang isang De Villa. Narinig ko ang isang marahang paghinga. Isang senyales na naroon pa siya. Nakikinig. At hinuhusgahan ang bawat nanginginig na pintig ng aking puso. I'll transfer you. Sa wakas ay sabi ng sekretarya. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging profesional patungo sa isang pilit na paggalang. Hindi na ako naghintay ng matagal. Isang malakas na click ang narinig. At pagkatapos ay wala na. Hindi ang boses ng aking ama, kundi isang dial tone na sumasalamin sa aking sitwasyon. Walang sasagot. Walang tutulong. Ibababa ko na sana ang auditibo. Ang huling hibla ng pag-asa ay tuluyan ng naputol nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang babaeng pulis. May abogado ka na, sabi niya. May halong pagtataka sa kanyang mukha. Nasa labas. Binabayaran na ang piyansa mo. Ang puso ko ay biglang tumalon. Dumating siya. O baka naman, nagpadala siya ng tulong. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay makakalabas ako. Makakasama ko si Luna. Inasahan kong makikita ko ang isang pamilyar na mukha mula sa legal team ng aking ama. Ngunit ang sumalubong sa akin sa labas ng selda ay isang lalaking hindi ko pa nakikita kailanman. Matangkad siya, nakasuot ng isang planchado at mamahaling suit na tila hindi nababagay sa magulong kapaligiran ng presinto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas. Attorney Mateo Reyes, pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay ngunit hindi nag-abalang ngumiti. I'm here on behalf of Don Alejandro de Villa. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ng aking ama ay formal at malayo. Tila ba pangalan ng isang kliyente at hindi ng isang ama? Si Papa? Naglakas loob akong magtanong habang inaayos namin ang mga papeles para sa aking paglaya. Naghihintay po siya ng update. Sagot ni Attorney Mateo, ang kanyang atensyon ay nasa mga dokumento. Hindi niya ako tinanong kung kumusta ako. Hindi niya ako tinanong kung ano ang nangyari. Ang kanyang presensya ay hindi naglalayong magbigay ng kapanatagan, kundi para tuparin ang isang transaksyon. Nakalabas ako ng presinto na ang araw ay mataas na. Ang sikat nito ay tumama sa aking mga mata, ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Ang pakiramdam ay hindi kalayaan, kundi isang mas malaking hawla na walang rehas, ang hawla ng kahihiyan at ng utang na loob. Isang itim at eleganteng kotse ang naghihintay sa amin. Kotse ng aking ama. Ngunit habang umaandar kami, hindi ito lumiko patungo sa pamilyar na daan, pauwi sa mansyon ng mga De Villa. Sa halip, binaybay namin ang mga masisikip na kalye ng Maynila, lumalayo sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Saan po tayo pupunta? Tanong ko. Ang kaba ay muling gumapang sa aking dibdib. Sa pansamantala ninyong tirahan,
Sagot ni Attorney Mateo. Ang kanyang mga mata ay nasa daan. Malinaw po ang utos ni Don Alejandro. Ayusin ang gulo. At sa anumang paraan, huwag hayaang madungisan ang pangalan ng pamilya. Iyon lang. Isang utos, isang business instruction. Ako ay hindi isang anak na nagdurusa, kundi isang problema na kailangang ayusin. Huminto kami sa harap ng isang luma at medyo may kalumaang apartment building. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na at ang ingay mula sa mga sasakyan at mga nag-iinuman sa kanto ay nakakabingi. Dinala ako ni Attorney Mateo sa isang maliit na unit sa ikatlong palapag. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng alikabok at luma ang sumalubong sa akin. Ang mga gamit ay kakaunti. Isang lumang kama na may manipis na kutsyon, isang maliit na mesa, at 2 plastik na upuan. Ito ang tulong ng aking ama. Isang bubong sa ibabaw ng aking ulo, ngunit walang bahid ng pagmamahal. Nandyan na po ang anak ninyo, sabi ni Attorney. Mateo, itinuturo ang isang natutulog na bata sa kama, mahigpit ang yakap sa isang luma at gutay-gutay na unan. Si Luna. Ang lahat ng pait, lahat ng galit, lahat ng kahihiyan ay biglang naglaho. Tumakbo ako palapit sa kanya, lumuhod sa tabi ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Ang kanyang payapang muka sa gitna ng lahat ng kaguluhan ang siyang naging aking santuaryo. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Mami! Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno pa ng antok. At nang tuluyan niya akong makilala, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Mami! Humagulol ako. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig na ito. Isang pag-ibig na walang kondisyon. Isang pag-ibig na hindi kailanman sisingilin ang anumang utang. Nang gabing iyon, matapos kong mapatulog si Luna sa aking mga bisig, tumayo ako sa may bintana. Mula roon, sa kabila ng mga bubong na yero at magugulong kawad ng kuryente, natatanaw ko sa malayo ang kumikinang na mga ilaw ng Makati, ang mga tore ng kapangyarihan kung saan nakatira ang aking ama. Ang mundong minsang naging akin. Napatingin ako sa aking refleksyon sa maruming salamin ng bintana. Isang babaeng pagod, sugatan, at itinaboy. Ngunit habang tinititigan ko ang aking mga mata, may nakita akong isang bagay na matagal nang nawala. Isang maliit na kislap. Isang kislap ng apoy. Ibinulong ko sa hangin, sa aking sarili, sa buong syudad na nakatingin. Hindi ito ang katapusan ko. Ito ang simula. Ang unang gumising sa akin ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang ingay. Isang magulong symphony ng mga busina ng daip, sigawan ng mga nagtitinda sa kalye, at ang walang tigil na pagpapatugtog ng radyo mula sa kapitbahay. Ang lahat ng tunog na yon ay tila tumagos sa manipis na pader ng aming apartment at walang awang gumising sa aking diwa. Minulat ko ang aking mga mata at ang unang nakita ko ay ang kisameng may mga mantsa ng tubig at agyo, malayo sa malinis at puting kisame ng dati kong kwarto sa bahay ng mga Soler. Ito ang bagong katotohanan. Ito ang unang araw ng natitirang bahagi ng aking buhay. Dahan-dahan akong bumangon, maingat na hindi magising si Luna, na mahimbing pa ring natutulog sa aking tabi. Yakap-yakap ang regalong candy. Ang sahig ay malagkit sa aking mga paa. Pumunta ako sa maliit na kusina at binuksan ang gripo. Isang mahinang daloy ng tubig na may kalawang ang lumabas. Sinubukan kong buksan ang munting ref na naroon. Walang laman, maliban sa isang pitsel ng tubig na iniwan siguro ni Attorney Mateo. Walang kape, walang tinapay, walang gatas para kay Luna. Napahawak ako sa gilid ng lababo. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Paano ko sisimulan ng araw? Paano ko haharapin ang aking anak? At sasabihing wala kaming almusal. Ang kahihiyan kahapon ay isang emosyonal na dagok, ngunit ang gutom ngayong umaga. Ito ay isang pisikal na katotohanan. Isang paalala na ang pagiging biktima
ay may kaakibat na presyo at ang presyong iyon ay ang pangunahing pangangailangan ng aking anak. Mami, narinig ko ang boses ni Luna mula sa likuran. Humarap ako na may pilit ng ngiti. Nakatayo siya roon, kinukusot ang kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo. "Good morning, anak," sabi ko. Lumuhod para magpantay kami. "Mami, nasaan tayo?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay inililibot sa maliit at estrangherong lugar. "Bakit po maingay dito? Kailan po tayo uuwi kay Lola Esmeralda?" Ang bawat tanong niya ay isang maliit na patalim na tumutusok sa aking puso. Paano ko sasabihin sa kanya na ang lugar na tinatawag niyang tahanan ay ang mismong lugar na nagtulak sa amin palayo? Paano ko ipapaliwanag ang kasamaan sa isang paraang mauunawaan ng kanyang musmos na isipan? "Dito muna tayo titira ngayon, baby," sabi ko. Hinahaplos ang kanyang pisngi. "Magkakaroon tayo ng sarili nating adventure. Tayong dalawa lang." Isang mahina, ngunit mariing katok sa pinto ang pumutol sa aming pag-uusap. Ang puso ko ay biglang kumabog. Sino naman kaya iyon? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas, si Attorney Mateo. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon. Suot ang isa na namang perpektong suit, may dalang isang leather briefcase. Ang kanyang presensya ay isang matinding pagkakaiba sa aming kahabag-habag na kalagayan. Sa kanyang kabilang kamay, may dala siyang isang paper bag mula sa isang kilalang panaderya. "Good morning, Mrs. Soler," bati niya. Naisip kong baka kailangan niyo ng almusal. Iniabot niya sa akin ang paper bag. Sa loob, may mainit na pandesal at kape. "Salamat," halos pabulong kong sabi. Tinatanggap ang alok. Ang simpleng kabaitan na yon ay halos magpayak sa akin. Pumasok siya at umupo sa isang plastik na upuan. Inilapag ang kanyang briefcase sa mesa. "Kailangan nating mag-usap. The Solers are moving fast. Nakapag-file na sila ng kaso at mayroon silang matibay na ebidensya." Umupo ako sa tapat niya habang si Luna ay tahimik na kumakain ng pandesal sa isang sulok. "Anong ebidensya?" "Mayroon silang witness, isang pawn shop owner na handang tumestigo na may isang babaeng kamukha mo na nagtangkang isangla ang isang kwintas na tugma sa deskripsyon ng nawawala." Paliwanag niya. "Mayroon din silang CCTV footage, bagamat malabo. At may record sila ng mga text messages mo sa isang kaibigan kung saan sinasabi mo raw na gipit ka na." Pakiramdam ko ay isang balde ng malamig na yelo ang ibinuhos sa akin. Ang lahat ay perpektong planado. Isang bitag na walang labasan. "Pero hindi ako yun. Hindi ko ugaling mag-text ng ganoon." "Alam ko," sabi ni Attorney Mateo, ang kanyang tono ay kalmado. "Pero sa korte, ang ebidensya ang magpapanalo sa kaso, hindi ang katotohanan. Kailangan natin ng isang bagay na sisira sa kanilang naratibo." Napayuko ako. Tinititigan ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay pader na ang kaharap ko. Paano kami lalaban? Pagkatapos, ay may isang bagay na bumalik sa aking isipan. Isang detalye, isang maliit na bagay na paulit-ulit kong nakikita sa loob ng 10 taon. Nag-angat ako ng tingin. "Attorney," sabi ko. Ang aking boses ay biglang nagkaroon ng diin. "Saan daw po kinuha ang kwintas?" "Mula sa personal na safe ni Doña Esmeralda, sa loob ng kanyang kwarto." Iyon ang sinabi niya sa pulis. Sagot ni Mateo. Napailing ako. "Imposible." "Anong imposible?" tanong niya. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. "Ang safe. Hindi niya ginagamit ang safe na, yon attorney. 10 taon akong nakatira sa bahay na yon. Ang safe na yon ay sira. Sira na yon bago pa man mamatay si Marco. Ang combination lock niyan ay matagal nang hindi gumagana. Palagi lang niyang inilalagay ang mga alahati niya sa isang maliit na baul na nakatago sa ilalim ng kanyang kama." Biglang tumahimik si Attorney Mateo.
Itinigil niya ang kanyang pagsusulat. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa kanyang notepad at sa unang pagkakataon, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi na lamang profesional na distansya, kundi isang kislap ng tunay na interes. Tinitigan niya ako na para bang ngayon niya lang ako tunay na nakita, hindi bilang isang problemang kliyente, kundi bilang isang sandata. Tumayo siya para umalis. Pagdating niya sa may pinto, huminto siya at lumingon pabalik sa akin. "Mrs. Soler," sabi niya, at sa pagkakataong ito, may bakas ng respeto sa kanyang boses. "Ang impormasyong yan, iyan ay isang magandang panimula. Iimbestigahan ko yan." At pagkasabi niyon, umalis na siya. Iniwan sa akin hindi lamang ang amoy ng mainit na pandesal, kundi pati na rin ang isang bagay na mas mahalaga, ang unang sinag ng pag-asa sa isang mahaba at madilim na laban. Ang pag-alis ni Attorney Mateo ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa apartment, isang katahimikang mas may pag-asa kaysa sa katahimikang sumalubong sa akin kaninang umaga. Ang detalye tungkol sa sirang safe ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Hindi pa ito isang malaking apoy, ngunit sapat na ang liwanag nito para makita ko ang susunod na hakbang, ngunit ang pag-asa ay hindi nakakabusog. Matapos naming ubusin ang pandesal, ang tiyan ni Luna ay muling tumunog. Tiningnan ko ang laman ng aking pitaka, ilang gusot na perang papel at mga barya. Sapat siguro para sa tanghalian, pero paano ang hapunan? Paano ang bukas? Ang maliit na halagang ibinigay ng aking ama sa pamamagitan ni attorney. Mateo ay nakalaan para sa upa at mga pangunahing bayarin. Malinaw na hindi kasama doon ang pang-araw-araw na gastusin. Malinaw na kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Nagpaalam ako kay Luna na bibili lang ako ng pagkain sa labas at mahigpit na ipinagbilin na huwag bubuksan ang pinto kanino man. Ang bawat hakbang ko pababa sa hagdanan ay mabigat. Sa bawat palapag na aking nilalagpasan, nakikita ko ang mga pintong nakasara. Naririnig ang mga mumunting ingay ng buhay, isang sanggol na umiiyak, isang telebisyong nagbabalita, amoy ng ginigisang bawang. Mga ordinaryong buhay, isang bagay na matagal ko nang kinalimutan kung paano magkaroon. Paglabas ko sa kalsada, ang ingay at gulo ay halos ikinabigla ko. 10 taon akong nabuhay sa loob ng matataas na pader ng mansyon, kung saan ang tanging ingay ay ang huni ng mga ibon at ang paminsan-minsang pagdating ng mga mamahaling sasakyan. Dito, ang buhay ay sumisigaw. Naglakad ako patungo sa isang maliit na palengke sa kanto. Ang amoy ng sariwang isda, mga gulay, at pinaghalong mga pampalasa ay pumuno sa hangin. Nagsimula akong magbilang ng aking pera. Pinipilit na pagkasyahin ito. Isang maliit na isda, kaunting bigas, ilang pirasong gulay. Habang pinipili ko ang pinakamurang talong, napansin ko ang isang matandang babae sa tabi ko. Maingat niyang binabalot ang mga dahon ng saging sa ibabaw ng mainit na kakanin. Ang amoy ng matamis na niyog at latik ay biglang nagpaalala sa akin ng isang bagay. Ang aking ina, ang aking lola, ang mga recipe na ipinamana nila sa akin bago ako pumasok sa mundo ng mga Divilla. Mga recipe na naging libangan ko na lang sa loob ng kusina ng mga Soler. Mga pagkaing inihahanda ko para sa kanila, ngunit hindi nila kailanman pinahalagahan. Ang kare-kare kahapon, iyon ang paborito ni Marco, ngunit ang orihinal na recipe ay galing sa aking pamilya. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideyang nakakatakot, ngunit kasabay nito ay nagbigay ng isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Bumalik ako sa apartment, dala ang kakaunting pinamili. Habang nagluluto ako ng aming simpleng tanghalian, ang aking isipan ay lumilipad. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag na magaspang at nakakadiri
ni Doña Esmeralda sa isang pag-uusap nila ng kanyang mga amiga na narinig ko minsan. Ang mga kamay na ito, na may mga kalyo at maliliit na peklat mula sa pagluluto, ang siya ring nag-iingat ng mga sikreto ng aming pamilya. Ang tamang timpla, ang tamang kulo, ang tamang pagmamahal sa bawat sangkap. Pagkatapos naming kumain, pinatulog ko si Luna. Kinuha ko ang isang piraso ng papel at isang lumang ballpen na nakita ko sa isang drawer. Sinimulan kong isulat ang lahat ng mga recipe na aking natatandaan. Biko, puto bumbong, madja blanca, sinigang na may twist, at syempre, ang espesyal na kare-kare. Habang isinusulat ko ang bawat isa, ang mga alaala ay bumabalik. Ang tawa ng aking ina sa kusina, ang mga payo ng aking lola, ang mga sandaling iyon, ang mga abo ng aking nakaraan, ay tila unti-unting nagiging mga punla. Sa aking pitaka, may natitira pang kaunting pera, sapat para makabili ng ilang sangkap para sa isang uri ng kakanin. Nagdesisyon ako. Kinabukasan maaga akong gumising. Iniwan ko si Luna na nanonood ng lumang telebisyon at bumaba ako. Hindi para bumili ng ulam, kundi para bumili ng malagkit na bigas, niyog at asukal. Bumalik ako sa apartment at sa loob ng maliit at mainit na kusina. Nagsimula akong magluto. Hindi ako gumagamit ng magagarang kasangkapan, kundi mga lumang kaldero at isang sandok na kahoy. Ang buong apartment ay napuno ng matamis at mabangong amoy ng aking nilulutong biko. Ito ang paborito ng aking ina. Nang maluto ito, pinalamig ko at hiniwa sa maliliit na parisukat. Inilagay ko ang mga ito sa isang lumang plato. Tinitigan ko ang aking ginawa. Hindi ito perpekto. Hindi ito nakalagay sa isang mamahaling bandehado. Ngunit ito ay gawa ko. Ito ay akin. Dala ang plato, muli akong bumaba. Mayroong isang maliit na karinderya sa tapat ng aming building. Nilakasan ko ang aking loob, huminga ng malalim, at pumasok. Ale, sabi ko sa babaeng nagluluto. Pwede ko po bang iwanan ito dito? Baka may gustong bumili. Pangkain lang po namin ng anak ko. Tiningnan ng Ale ang plato, pagkatapos ay sa akin. Nakita niya siguro ang desperasyon at determinasyon sa aking muka. Tumango siya. Sige, iwan mo diyan, tingnan natin. Iniwan ko ang plato sa kanyang maliit na mesa at bumalik sa aming apartment. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Ito ay isang sugal, isang maliit na hakbang. Nang hapong iyon, muli akong bumaba. Mula sa malayo, natanaw ko ang plato sa mesa ng karinderya. Wala ng laman. Isang halo ng takot at pag-asa ang biglang bumuhos sa aking sistema. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa naunagi. Ang Ale, na abala sa pagpupunas ng mesa, ay napansin ako. Ngumiti siya. Isang maliit, pagod ngunit totoong nangiti. Ay ineng, sabi niya, kinukuha ang plato. Mabenta ang biko mo. Masarap daw, sabi ni Mang Tonyo, yung chuper ng tricycle. Magkano ba to? Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang ilang lukot na pera at iniabot sa akin. Sakto lang po, sagot ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig habang tinatanggap ang pera. Hindi yun malaking halaga, ngunit sa aking mga palad, pakiramdam ko ay hawak ko ang isang kayamanan. Hindi ito bigay, hindi ito limos, ito ay pinagpaguran. Magdala ka ulit bukas, ha? Magtitinda ako para sa'yo. Sabi pa ng Ale bago ako umalis. Habang paakyat ako ng hagdan pabalik sa aming apartment, mahigpit kong hawak ang perang papel. Ang bawat baitang ay tila mas magaan na ngayon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Luna na nagdodrawing sa sahig gamit ang likod ng isang lumang resibo at isang maliit na lapis na napulot niya. Mami, gutom na po ako, sabi niya nang hindi nag-aangat ng tingin. Ngumiti ako, isang tunay at malawak na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Inilabas ko ang pera mula sa aking kamay. Anak,
sabi ko. Tayo na sa baba. Bibili tayo ng masarap na hapunan at ng ice cream. Nanlaki ang mga mata ni Luna, puno ng tuwa at pagtataka. Talaga, Mami? May pera po tayo? Lumuhod ako at niyakap siya. Oo, anak. Bulong ko sa kanyang tainga. Nilalasap ang bawat salita. May pera si Mami. Nang gabing iyon, habang pinapanood kong kumain si Luna ng pritong manok, isang luho na akala ko ay hindi na namin muling mararanasan. Isang bagong uri ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi pa tapos ang laban. Ang kaso ay nagbabanta pa rin. Ang anino ng mga soler at ng aking ama ay nariyan pa. Ngunit sa gabing iyon, sa aming maliit na apartment na napapaligiran ng ingay ng syudad, naramdaman ko na nanalo ako sa isang maliit ngunit napakahalagang digmaan. Ang digmaan laban sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, tumawag si Attorney Mateo. May balita na ako, Mrs. Soler. Sabi niya, may kakaibang sigla sa kanyang boses. Tama ka. Ipinahanap ko sa isang private investigator ang mga records. Ang safe na yon ay binili 15 taon na ang nakalipas. At may record ng isang locksmith na tinawagan ni Doña Esmeralda 12 years ago dahil nasira ang combination. The report says the mechanism was irreparably damaged. Hindi na niya ipinagawa. Napatayo ako. Ang maliit na kandila ay biglang naging isang sulo. Ano ang ibig sabihin niyan? Yan, attorney. Ibig sabihin nagsinungaling siya sa kanyang opisyal na pahayag sa pulisya. That's perjury. Ito ang unang bitak sa kanyang kredibilidad. Hindi pa ito sapat para manalo, pero sapat na ito para magtanim ng duda sa isipan ng hukom. Magaling ka, Mrs. Soler. Pagkatapos ng tawag, napaupo ako sa upuan. Ang aking puso ay tumatalon sa tuwa. Magaling ako. Sinabi niyang magaling ako. Hindi dahil asawa ako ni Marco, hindi dahil anak ako ni Don Alejandro, kundi dahil ako si Lilia. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang syudad ay hindi na mukhang nakakatakot. Ito ay mukhang isang lugar ng mga oportunidad. Kinuha ko ang aking pitaka at binilang ang natirang pera mula sa pinagbentahan ng biko. Sapat para sa 2 araw na pagkain o sapat para sa mas maraming sangkap. Isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi na ako magiging isang babaeng naghihintay na lang ng tulong. Simula ngayon, ako na ang gagawa ng sarili kong kalayaan. Isang piraso ng biko sa bawat pagkakataon. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng isang bagong ritmo. Isang ritmong idinidikta ng pagsikat ng araw at ng paghahalo ng mga sangkap. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Kasabay ng mga panadero at mga driver ng diip. Ang maliit na kusina ay nagiging aking kaharian. Ang bawat butil ng malagkit na kanin na aking hinuhugasan, ang bawat kayod ng niyog, ang bawat paghalo sa makapal at mainit na latik. Lahat ay patak ng aking pawis, mga sangkap ng aking bagong pag-asa. Hindi na lang biko ang aking ginagawa. Naglakas loob akong gumawa ng madja blanca na nilagyan ko ng pinong-pinong mais para sa kakaibang tamis. Gumawa rin ako ng puto, maliliit at malalambot na tila mga ulap. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya, ay naging aking unang kakampi. Tuwang-tuwa siya dahil mas dumarami ang kanyang customer na naghahanap ng panghimagas. Ang galing ng mga kamay mo, Lilia. Sabi niya isang umaga habang inilalapag ko ang 3 bandehado ng kakanin. Banal na kamay yata yan. Ngumiti lang ako. Kung alam lang niya, ang mga kamay na ito ang minsang tinawag na magaspang at walang kwenta. Ngayon, ang mga kamay na ito ang bumubuhay sa amin ni Luna. Ang maliit na kita ay sapat para sa aming pang-araw-araw na pagkain, sa gatas ni Luna at paminsan-minsan sa isang pirasong laruan na nabibili ko sa bangketa. Simple, mahirap, ngunit amin.
Isang hapon, habang abala ako sa paglilinis, napansin kong hindi pa nauubos ang mga paninda ko. Kadalasan, bago magtanghali ay wala nang natitira. Ngayon, halos kalahati pa ang nandoon. Kinabukasan, ganoon ulit. At sa sumunod na araw, mas kaunti na lang ang nabawas. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Nang araw na yon, habang sinusundo ko ang mga bandehado, sinalubong ako ni Aling Nena na may nag-aalalang mukha. Naku, Ineng, may problema tayo. Sabi niya, inilalayo ako mula sa mga customer. May mga kumakalat na tsismis. Tsismis po? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May isang babae raw na dumating dito kahapon. Mukhang sosyal. Nagtatanong tungkol sa'yo. Pagkatapos niyang umalis, unti-unti nang kumalat ang kwento. Na ikaw daw yung manugang ng mga solar na nagnakaw ng alahas. Na kaya ka raw nagtitinda ay para may pangpiyansa ka. Ang iba naman, mas malala pa, na baka marumi raw ang pagkakagawa mo ng mga pagkain kasi desperada ka na. Ang bawat salita ni Aling Nena ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa aking pandinig. Ito na, alam kong mangyayari ito. Hindi papayag si Doña Esmeralda na makita akong bumabangon. Kung hindi niya ako kayang wasakin sa pamamagitan ng batas, wawasakin niya ako sa pamamagitan ng mga salita. Nilakasan ko ang aking loob. Aling Nena, alam niyo pong hindi totoo yan. Alam ko, Lilia. Alam ko. Sabi niya, puno ng awa ang kanyang mga mata. Pero ang mga customer, alam mo na, madaling maniwala sa tsismis. Natatakot sila. Kinabukasan, pinilit ko pa ring magluto. Ngunit pagdating ko sa karinderya, ang mga tingin na sumalubong sa akin ay iba na. May pag-iwas, may pagdududa, may panghuhusga. Ang mga dating bumabati sa akin ay umiiwas na ngayon ng tingin. Ang mga dating pumupuri sa aking mga luto ay nagbubulungan na lang habang dumadaan ako. Inilapag ko ang aking mga paninda, ngunit walang kahit isang lumapit. Narinig ko ang isang bulong mula sa isang mesa, sapat lang para marinig ko. Yan yung magnanakaw, di ba? Baka mamaya may gayuma pa yang tinda niya. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa tunog ng pagsara ng posas. Dahil noon, ang aking dignidad lang ang kinuha nila. Ngayon, pati ang bunga ng aking pagod, ang tanging paraan ko para mabuhay ay nilalason nila. Nakatayo lang ako roon ng halos isang oras. Walang bumili. Ang amoy ng matamis na kakanin ay tila napalitan ng amoy ng kabiguan. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking mga bandehado. Sa bawat hakbang ko pabalik sa apartment, ang bigat ng mga pagkaing hindi nabenta ay parang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Pagpasok ko sa apartment, ibinagsak ko ang mga bandehado sa mesa. Napaupo ako sa sahig, isinubsob ang aking mukha sa aking mga kamay at doon, sa unang pagkakataon mula nang ako ay makalaya, umiyak ako at doon, sa unang pagkakataon mula nang ako ay makalaya, umiyak ako ng buong pait. Hindi ito ang tahimik na pagtangis sa loob ng selda. Ito ay isang hagulgol na puno ng galit, ng pagkabigo at ng matinding sakit. Umiyak ako para sa aking pagod na nasayang, para sa aking dignidad na muling niyurakan, at para sa aking anak na sa ilang saglit ay akala ko'y maibibigyan ko na ng mas magandang buhay. Ang apartment ay tila lalong sumikip. Ang mga pader ay tila yumayakap sa akin. Dinadamayan ang aking pagluluksa. Gumuho na naman ang munting mundong sinubukan kong buuin. Mami, bakit po? Ang maliit na boses ni Luna ang pumutol sa aking pagtangis. Nakatayo siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hawak ang isang luma at kupas na teddy bear.
Hindi ko namalayan ang kanyang paglapit. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya. "Wala ito, anak," sabi ko. Pinipilit ng ngumiti. Ngunit ang aking boses ay basag. Lumapit siya at umupo sa sahig sa tabi ko. Inilagay niya ang kanyang maliit na kamay sa aking balikat. "Dahil po ba sa masasamang tao, Mami?" Ang kanyang tanong, na puno ng inosenteng pangunawa, ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Tiningnan ko siya, ang aking munting anghel na napipilitang unawain ang mga bagay na hindi dapat pinoproblema ng isang bata. Sa kanyang mga mata, nakita ko hindi lang ang pag-aalala, kundi ang isang uri ng tibay na hindi ko napansin noon. "Paano mo nalaman?" Mahina kong tanong. "Narinig ko po sila sa baba kahapon nung bumili kayo ng bigas," sagot niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Sabi po nila, 'wag daw bibili ng tinda nyo.' Sabi po nila, masama ka raw." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero hindi po totoo yun. Ang mami ko po ang pinakamabait. Ang simpleng pagtatanggol na yon, ang walang pasubaling pananampalataya ng aking anak, ang siyang nagsilbing liwanag sa aking kadiliman. Hindi, hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng magpakain sa kanilang lason. Dahil kung gagawin ko yon, ang lason na yon ay aabot din sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Tama ka, anak. Hindi totoo yon. At hindi tayo magpapatalo sa kanila, okay?" Bumitaw ako sa pagkakayakap at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang aking mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang bagong determinasyon. Kung isinara nila ang isang pinto, hahanap ako ng bintana. Kung nilaso nila ang balon, maghuhukay ako ng bago. Tumingin ako sa mga bandehado ng kakanin na hindi nabenta, ang mga simbolo ng aking kabiguan kanina. Ngunit ngayon, nakikita ko sila sa ibang paraan. Hindi sila kabiguan, sila ay produkto. At ang kailangan lang ng isang magandang produkto ay ang tamang mamimili. Isang ideya na nag-ugat sa sinabi ni Attorney Mateo tungkol sa modernong mundo ang biglang sumibol sa aking isipan. Isang ideyang parehong nakakatakot at nakakapanabik. Kinabukasan, hindi ako bumaba para magtinda. Sa halip, ginamit ko ang maliit na halaga ng natitirang pera para bumili ng isang oras na internet load para sa lumang cellphone na ibinigay sa akin ni Mateo para sa aming komunikasyon. Ito ay isang smartphone, ngunit ginagamit ko lamang ito para sa tawag at text. Ngayon, sa unang pagkakataon, gagamitin ko ito para sa ibang bagay. Ginigiyahan ng mga alaala kung paano gumamit ng social media ang mga pinsan ko noon. At sa tulong ng ilang pagtatanong sa may-ari ng loading station, gumawa ako ng isang account. Isang simpleng pahina sa Facebook. Ang pangalan? Kusina ni Lilia. Walang magarbong disenyo. Ang tanging larawan na inilagay ko ay isang malinis na kuha ng aking Madja Blanca na kinunan ko gamit ang kamera ng telepono sa ilalim ng natural na liwanag mula sa bintana. Sa ilalim ng larawan, isinulat ko ang isang simpleng caption, "Gawa sa pagmamahal mula sa kusina ng isang ina." Bawat piraso ay alaala ng pamilya. Madja Blanca Espesyal, available for pick-up or delivery sa maliit na bayad. Mag-message lang po para sa order. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na nagpakaba sa akin. Hinanap ko ang mga Facebook groups, mga grupo ng mga taga-aming syudad, mga food delivery groups, mga mommy groups. Sa bawat isa, nanginginig kong ibinahagi ang aking post. Pagkatapos, ang tanging magagawa ko na lang ay maghintay. Lumipas ang 1 oras, walang nangyari. 2 oras. Ang tanging laman ng aking notification ay isang like mula sa isang taong hindi ko kilala. Napabuntong hininga ako. Marahil ay isa itong malaking pagkakamali. Marahil ay nasayang ko lang ang aming pera.
Nang akma ko ng isasara ang telepono, isang tunog ng mensahe ang biglang tumunog. Ang puso ko ay lumundag. Nang inginig kong binuksan ito, ang mensahe ay mula sa isang babae na nagngangalang Jen Mercado. Hi po, available pa po ba yung madja? Mukhang masarap. Kasing sarap ng luto ng nanay ko dati. Pwede po bang umorder ng isang buong lanera? Ipa-deliver ko po sana. Napahawak ako sa aking bibig. Pinipigilan ng isang sigaw ng tuwa. Isang order, isang tunay na order. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa produkto mismo. Habang kausap ko siya para kunin ang detalye ng address, isa pang mensahe ang pumasok. At isa pa. At isa pa. Sa pagtatapos ng araw, ang lahat ng kakanin na hindi ko naibenta kahapon ay naubos na. May mga nag-request pa para sa susunod na araw. Nang gabing iyon, matapos ang huling delivery na ginawa ko sa tulong ni Mang Tonyo, ang tricycle driver na unang pumuri sa aking biko, umupo ako sa sahig kasama si Luna. Sa aming harapan ay hindi lang ang perang kinita ko, kundi pati na rin ang telepono na patuloy na tumutunog dahil sa mga bagong inquiry. Ang lason ng mga salita ni Doña Esmeralda ay malakas, ngunit sa araw na yon, natuklasan ko ang isang bagay na mas malakas pa, ang kapangyarihan ng sarili kong boses. Kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng isang simpleng post sa social media. Isinara nila ang pinto ng karinderya, ngunit binuksan ko ang isang bintana na abot ang buong syudad. Ang aming maliit na apartment ay nagbago ng anyo. Hindi na ito isang lugar ng pagtatago, kundi isang abalang sentro ng operasyon. Ang amoy ng alikabok ay napalitan na ng permanenteng samyo ng nilulutong latik at sariwang pandan. Ang sahig ay hindi na lang palaruan ni Luna. Ito na rin ang aming packaging area, kung saan maingat naming inilalagay ang maliliit na kusina ni Lilia stickers sa bawat paper box. Mami, ang dami na po nating friends sa Facebook, sabi ni Luna isang hapon habang tinutulungan akong magtali ng ribbon sa mga kahon. Napangiti ako. Friends ang tawag niya sa mga customer na paulit-ulit na nag-o-order. Mayroon na kaming mga suki, si Jen Mercado na laging umo-order ng maha tuwing Biyernes, isang grupo ng mga call center agents na paborito ang aking biko para sa kanilang panggabing merienda, at isang buong pamilya na natuklasan ang aking kare-kare recipe na in-upload ko rin sa page. Lilia, may delivery ka ulit! Sigaw ni Mang Tonyo mula sa ibaba. Siya na ang naging aking official delivery partner. Minsan ayaw na niyang tanggapin ang bayad ko. Naku, Mang Tonyo, trabaho po ito, sabi ko sa kanya isang beses. Ang pagtulong sa taong masipag ay hindi trabaho, Ineng. Biyaya yan, sagot niya, at iyon na ang huli naming pag-uusap tungkol sa bayad. Siya, si Aling Nena, at ang ilan pa sa aming mga kapitbahay ay naging aking munting sandigan. Nalaman nila ang katotohanan hindi dahil sa aking paliwanag, kundi dahil sa aking gawa. Ang buhay ay mahirap pa rin. May mga gabing halos hindi ako natutulog para lang matapos ang mga order. Ngunit ito ay isang pagod na may kabuluhan. Isang pagod na naglalagay ng pagkain sa aming mesa at nagbabalik ng dignidad sa aking pagkatao. Isang gabi, habang tinatapos ko ang listahan ng mga order para sa susunod na araw, isang matinis na tunog mula sa telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang bagong mensahe sa kusina ni Lilia Page. Inaasahan kong isa na namang simpleng order, ngunit nang mabasa ko ito, napahinto ako sa aking ginagawa. Ang mensahe ay mula sa isang Miss Carmela Santiago na nagpakilalang events coordinator. Good evening, kusina ni Lilia. We would like to inquire about your availability for a large volume order. We need assorted kakanin good for 300 people for a corporate event this coming Saturday. 300 tao. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang pinakamaraming order na natanggap ko ay para sa 20 tao lamang. Ito ay isang dambuhalang hamon. Isang oportunidad na maaring magbago ng lahat.
Nanginginig kong sinagot ang mensahe, humihingi ng karagdagang detalye, mabilis siyang sumagot. Ang event daw ay isang Employee Family Day. At ang address ng delivery. Nabitawan ko ang aking telepono. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na tunog. Ang address. Ang address ng delivery ay sa De Villa Towers sa Makati, ang pinakapuso ng imperyo ng aking ama. Ang mensahe ay mula sa De Villa Corporation. Ang hangin ay tila naubos sa aking paligid. Ito ba ay isang biro? Isang pagkakamali? O isang uri ng pagsubok mula sa kanya? Alam ba niya? Alam ba ng aking ama na ang maliit na kusina ni Lilia ay pag-aari ng anak na itinakwil niya? Ang unang reaksyon ko ay tanggihan. Huwag! Hindi ko kailangan ng kanilang awa. Hindi ko kailangan ng kanilang pera. Ang kusina ni Lilia ay ang aking mundo. Isang mundong itinayo ko nang walang tulong mula sa kanila. Ang pagpasok sa kanilang teritoryo ay parang isang pagsuko. Ngunit bago pa ako makapag-reply, tumawag si Attorney Mateo. Lilia, napatawag ako. Bungad niya. May balita akong natanggap. May isang malaking order na pumasok sa'yo, tama? Paano niyo nalaman? Gulat kong tanong. Ang pangalan ng kumpanya ay pamilyar sa akin, sabi niya. May halong pag-iingat sa kanyang boses. Lilia, alam ko ang iniisip mo, pero kailangan mong pakinggan ang payo ko, hindi bilang iyong abogado, kundi bilang isang kaibigan. Tanggapin mo. Pero attorney, hindi ito awa, Lilia. Putol niya sa akin. Tumawag ako sa contact ko sa loob. Ang events coordinator na yan, si Miss Santiago, ay nakita ang page mo dahil sa rekomendasyon ng isa sa mga empleyado na suki mo na pala. Pinatikim niya sa buong department nila ang biko mo. Nagustuhan nila. Dumaan ito sa tamang proseso. Walang kinalaman ng ama mo dito. Malamang ay hindi pa niya alam. Natahimik ako. Pinoproseso ang kanyang sinabi. Isipin mo, Lilia, pagpapatuloy niya. Ito ang pagkakataon mo, hindi para humingi ng tulong sa kanila, kundi para ipakita sa kanila, sa sarili nilang teritoryo, kung ano ang kaya mong gawin. Ito ay hindi pagsuko. Ito ay isang power move. Papasok ka sa De Villa Tower, hindi bilang ang itinakwil na anak, kundi bilang si Lilia Soler, ang may-ari ng kusina ni Lilia, isang independent supplier. Huwag mong bigyan sila ng rason para sabihing tumanggi ka dahil hindi mo kaya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking takot at pride. Tama siya. Ang pagtanggi ay isang senyales ng kahinaan. Ang pagtanggap, iyon ang tunay na katapangan. Humugot ako ng malalim na hininga. Kinuha ko ang aking telepono mula sa sahig. Binuksan ko ang mensahe ni Miss Santiago. Nagsimulang mag-type ang aking mga daliri. Hindi na nanginginig, kundi puno na ng isang tahimik at matatag na determinasyon. Dear Miss Santiago, thank you for your inquiry. It would be my honor to provide for your event. Please send me the final details and I will prepare the contract. Hindi na ito tungkol sa pagluluto lang. Ito na ay tungkol sa pagharap. Ang 3 araw bago ang event ay isang malaking unos. Ang aming maliit na apartment ay naging isang ganap na pabrika. Kinuha ko si Aling Nena at ang 2 kapitbahay na teenager para tumulong sa akin. Ang ingay ng mga mixer, ang walang tigil na pagbubukas at pagsasara ng oven na hiniram ko. At ang tawanan at kwentuhan habang nagbabalot kami ay pumuno sa aming munting espasyo. Sa unang pagkakataon, ang kusina ni Lilia ay hindi na lang ako. Ito ay naging isang maliit na komunidad. Sa bisperas ng event, walang natulog sa amin. Ang amoy ng kape ay humalo sa amoy ng mga nilulutong kakanin. Habang ang lahat ay abala, ako ay nakatayo sa isang sulok. Tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto. Hindi lang ito pagkain. Ito ang aking pangalan. Ito ang aking mensahe. Kinaumagahan, isinakay namin ang daan-daang kahon
sa inarkila naming maliit na van. Si Mang Tonyo ang nagmamaneho, suot ang kanyang pinakamalinis na polo. Habang binabaybay namin ang daan papuntang Makati, ang bawat kilometro ay tila nagpapabigat sa aking paghinga. Ang mga pamilyar na gusali, ang mga kalyang dati ay kabisado ko. Ngayon ay tila pag-aari ng ibang mundo. At sa wakas, naroon na ito sa aming harapan, ang De Villa Tower. Isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila umabot hanggang sa kalangitan. Isang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Isang dambuhalang paalala ng lahat ng bagay na tinalikuran ko. Dito na tayo, Ineng, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha. Huminto kami sa service entrance. Bumaba ako ng van. Ang aking mga tuhod ay bahagyang nanginginig. Huminga ako ng malalim. Hindi ka ang itinakwil na anak, sabi ko sa aking sarili. Ikaw ay isang supplier. Trabaho ito. Sinalubong kami ni Miss Carmela Santiago, isang masigla at profesional na babae. Hindi niya ako kilala. Sa kanyang mga mata, ako ay ang may-ari ng kusina ni Lilia, hindi si Lilia de Villa Soler. Ang pagiging estranghero na ito sa sarili kong dating mundo ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Welcome to De Villa Tower, Miss Lilia. We're so excited to taste your creations. Masaya niyang bati. This way, please. Ihahatid ko kayo sa function hall. Habang itinutulak namin ang mga cart na puno ng mga kahon sa malawak at malamig na pasilyo, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Ang marmol na sahig ay napakintab na maaari kang manalamin dito. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga mamahaling obra. Ito ang mundo kung saan ako lumaki. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay isa akong turista. Pagdating namin sa function hall, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong syudad, abala na ang lahat. Inayos namin ang aming mga kakanin sa isang mahabang buffet table. Ang makukulay na biko, sapin-sapin, madya blanca, at puto ay tila mga hiya sa gitna ng eleganteng setup. Tumingin ako sa aming gawa at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang matinding pagmamalaki. Ang gawa ng aking mga kamay, naririto ngayon sa puso ng imperyo ng aking ama. Nagsimulang dumating ang mga empleyado kasama ang kanilang mga pamilya. Ang bulwagan ay napuno ng tawanan at musika. Nakatayo ako sa isang sulok, pinapanood ang mga taong pumipila sa aming table. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng kasiyahan habang tinitikman ang aking mga luto. Miss Lilia, the food is a big hit. Everyone loves it. Sabi ni Miss Santiago, lumapit sa akin na may malaking ngiti. Even the big boss noticed. Ang puso ko ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang big boss po? Yes, si Don Alejandro. He was asking who the supplier was. He seemed very impressed, sabi niya. Kasabay niyon, may itinuro siya sa kabilang dulo ng bulwagan. Sinundan ko ng tingin ang kanyang daliri. At doon, nakita ko siya. Ang aking ama. Nakatayo siya roon. Suot ang isang mamahaling barong na papaligiran ng mga executives. Mas marami ng puti ang kanyang buhok ngayon. Ang kanyang tindig ay ganoon pa rin. Matikas, makapangyarihan. Ngunit may isang bagay na iba. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa paligid. Tila may hinahanap. At pagkatapos, ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng daan-daang tao, sa gitna ng ingay at musika, ang mundo ay tila huminto. Ang 10 taon ng galit, ng sakit, ng pananahimik, lahat ay naglaho sa isang iglap. Ang nakita ko lang ay ang kanyang mga mata. At sa loob ng mga matang yon, sa ilalim ng maskara ng isang bilyonaryo, nakikita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Pagsisisi, hindi siya lumapit, hindi rin ako gumalaw. Ngunit sa isang tingin na yon, isang mensahe ang naiparating, isang mensaheng walang salita. Biglang may humila sa laylayan ng aking damit. Si Luna,
na kanina pa tahimik na nakaupo sa isang sulok. "Mami, sino po yung lolo na nakatingin sa atin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Bakit po parang iiyak siya? Hindi ko namalayan na may mga luha na rin palang namumuo sa aking mga mata. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang biglang narinig mula sa aking likuran. Isang boses na malamig at puno ng kamandag. "So ito pala ang bago mong racket? Nagbebenta ng kakanin sa mga event?" Humarap ako. Nakatayo roon, suot ang isang eleganteng pulang bestida ay si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay sa buffet table na puno ng aking mga produkto. "Anong ginagawa mo dito?" Mariin kong tanong. "I should be asking you that," sagot niya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Invited ako. Ang pamilya Solar ay isa sa mga pinakamalaking business partners ng De Villa Corp. Ikaw, anong karapatan mong tumapak dito, magnanakaw?" Ang huling salita ay binitiwan niya ng malakas, sapat, para marinig ng ilang taong malapit sa amin. Ang digmaan ay hindi na sa korte. Dinala niya ito dito. Ang salitang magnanakaw ay lumabas sa bibig ni Doña Esmeralda na parang isang ahas, mabilis, makamandag, at nakatuon sa akin. Ang mga taong malapit sa amin ay biglang natahimik. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang hindi komportableng katahimikan. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga tingin, mula sa paghanga sa aking mga pagkain, patungo sa mausisang pag-usisa sa iskandalong nabubuo. "Wala kang karapatang sabihin yan." Mahinahon ngunit matatag kong sagot. Hinawakan ko ang kamay ni Luna na nagsimula ng magtago sa aking likuran. Ang init ng kanyang munting palad ang nagbigay sa akin ng lakas. "Oh, Rowley?" Tumawa siya ng mapanuya. "The truth hurts, doesn't it?" Sabagay, anong aasahan ko sa isang babaeng nagawang talikuran ang sariling pamilya para sa isang lalaking walang maibubuga? Natural lang na kapag naubos na ang pera, magnanakaw ka na. Ang bawat salita ay isang kalkuladong sampal, hindi sa aking pisngi, kundi sa aking pagkatao at sa alaala ng aking asawa. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa araw na yon sa kanilang sala. Walang kalaban-laban, pinagtitinginan ng lahat, ngunit may isang bagay na iba ngayon. Hindi na ako ang babaeng yon. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi isang pagkakamali, Doña Esmeralda. Sabi ko, ang aking boses ay hindi nanginginig, pero ang paninira sa isang taong walang kasalanan para pagtakpan ang sarili mong mga pagkakamali. Iyon ang kasalanan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya inaasahan na sasagot ako. Sanay siyang ako ang yumuyuko. "How dare you?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa aming paligid. "Huwag mong ibahin ang usapan. Kriminal ka. At tinitiyak ko sa'yo, sa kulungan ang bagsak mo." Itinuro niya ang aking mga paninda sa mesa. "At itong mga pagkain na ito, sino ang nakakaalam kung saan mo kinuha ang mga sangkap? Baka galing din sa nakaw yan. O baka naman marumi, gawa sa isang kusinang kasinlaki lang ng banyo. You are a disgrace." Habang isinisigaw niya ang mga salitang iyon, napansin ko ang isang bagay. Ang mga tao ay hindi na lang nanonood. Ang iba ay nagsimula nang maglabas ng kanilang mga cellphone. Kinukunan kami ng video. Ito ang gusto niya. Isang pampublikong pagpapahiya. Isang eksena na sisira sa akin at sa kusina ni Lilia magpakailanman. Nang akma na siyang hahakbang palapit sa akin, isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Isang boses, malalim at puno ng awtoridad, na matagal ko nang hindi narinig, nang malapitan, ang bumasag sa tensyon. "That's enough, Esmeralda." Si Don Alejandro, ang aking ama, nakatayo siya sa pagitan namin. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Ngunit ang kanyang buong presensya
ay nagsisilbing isang pader na nagpoprotekta. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Alejandro, sabi ni Doña Esmeralda, ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkukunwaring pagkabiktima. I'm so glad you're here. This woman, this thief, paano siya nakapasok dito? She is here because she is my official caterer for this event. Sagot ng aking ama. Ang bawat salita ay mabigat at malinaw. And I must say, Esmeralda, your business partners, the De Villa Corporation, have excellent taste. The food is magnificent. Ang sampal. Iyon ay isang sampal na hindi pisikal, ngunit mas malakas ang epekto. Ginamit ng aking ama ang kanyang kapangyarihan, hindi para ipagtanggol ako bilang anak, kundi para patunayan ang halaga ng aking trabaho. Isang pag-endorso mula sa pinakamataas. Namutla si Doña Esmeralda. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Napatingin siya sa paligid, sa mga taong nakatingin na ngayon sa kanya ng may pagdududa. Ang kanyang plano ay bumaliktad, siya ang napahiya. This is a family matter, Alejandro, pilit niyang sabi. Exactly, sagot ng aking ama. Ang kanyang boses ay lalong lumamig. This is a family event, and you are making a scene. My security will escort you out. Hello, sabi niya. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay nawalan ng awtoridad at napalitan ng isang nanginginig na lambing. Anong pangalan mo? Magandang bata. Si Luna, na kanina pa takot na takot, ay tila nakaramdam ng isang kakaibang koneksyon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa aking likuran. Luna po. Mahina niyang sagot. Luna! Ulit ng aking ama, na parang nilalasap ang pangalan. Ako si lolo mo. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas ni Luna ang kanyang kamay. Inilagay ito sa noo ng aking ama at nagsagawa ng isang perpektong pagmamano. Sa sandaling iyon, ang huling pader na nakapalibot sa puso ni Don Alejandro de Villa ay tuluyan ng gumuho. Nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa makintab na sahig na marmol. Ang eksena ng pagmamano ni Luna ay tila nagpabagal sa oras. Ang bulungan sa paligid ay unti-unting humina, napalitan ng isang pinaghalong pagtataka at pag-unawa. Si Don Alejandro, ang taong kilala sa kanyang bakal na disposisyon, ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak pa rin sa ulo ni Luna, na para bang natatakot siyang kapag binitawan niya ito ay isang panaginip lamang ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa akin. Mayroong 1,000 salita sa kanyang tingin, mga salitang hindi kayang bigkasin sa gitna ng maraming tao. Miss Santiago, tawag niya sa events coordinator na kanina pa tahimik na nanonood sa isang tabi. Please make sure Miss Solar and her team are well compensated. Double the agreed amount. Papa! Bulong ko. Sinusubukang tumanggi. Ngunit tiningnan niya ako ng isang tingin na nagsasabing, huwag ngayon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miss Santiago. And after this, please escort Miss Solar and my granddaughter to my office. We need to talk. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at naglakad palayo, na nag-iwan ng isang utos na walang sinuman ang maglalakas loob na suwayin. Ang natitirang oras ng event ay lumipas na parang isang panaginip. Ang mga tao ay bumabalik sa pagkain, ngunit ngayon ay may kasama ng paggalang at pag-usisa sa kanilang mga tingin. Hindi na ako ang babaeng may iskandalo. Ako na ang babaeng ipinagtanggol mismo ni Don Alejandro. Nang matapos ang lahat at matulungan ko na ang aking team na magligpit, sinamahan kami ni Miss Santiago patungo sa isang pribadong elevator. Ang bawat palapag na aming inaakyat ay nagpapabigat sa aking dibdib. Ito na.
Ang pag-uusap na 10 taon kong iniiwasan at kinatatakutan. Ang opisina ng aking ama ay nasa pinakatuktok ng tore. Pagbukas ng pinto, isang malawak na espasyo ang bumungad sa amin. Ang mga pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng 360 degree na tanawin ng buong syudad. Ito ang kaharian ng aking ama, ang lugar kung saan nabubuo ang mga desisyong nagpapagalaw sa ekonomiya ng bansa. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa, nakatalikod sa amin, nakatingin sa syudad sa ibaba. Si Luna, na hindi sanay sa ganitong kataasan, ay napakapit sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. "Leave us," utos niya kay Miss Santiago, hindi lumilingon. Ang pinto ay marahang nagsara sa aming likuran at kaming 3 na lang ang natira. Dahan-dahan siyang umikot sa kanyang silya para harapin kami. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang mga linya sa kanyang noo ay tila mas lumalim. "Umupo kayo," sabi niya. Itinuturo ang 2 eleganteng silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo ako, habang si Luna ay umupo sa aking kandungan. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang marahang ugong ng aircon ang maririnig. "Magaling ang ginawa mo kanina." Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. "You handled Esmeralda well." "Wala po akong ibang pagpipilian," sagot ko. "Mayroon," sabi niya. "Maari kang umiyak, maari kang tumakbo, maari kang magtago. Iyon ang Lilia na kilala ko 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ang babaeng nakita ko kanina, iba na siya." Napayuko ako. "Marami na pong nagbago, Papa." "Alam ko," sabi niya. At sa kanyang boses, narinig ko ang isang pamilyar na pait. "At kasalanan ko ang marami sa mga yon." Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang umamin ng isang pagkakamali. Napatingin ako sa kanya, nagulat. "Hindi ko nagustuhan si Marco para sa'yo." Pagpapatuloy niya na parang nagkukwento sa sarili. "Akala ko, masyado kang malambot para sa mundong ito. Akala ko, kailangan mo ng isang taong poprotekta sa'yo, sa yaman natin. Hindi ko nakita na ang kailangan mo pala ay isang taong magpapasaya sa'yo. Para sa pagkakamaling iyon, patawarin mo ako." Ang mga salitang "patawarin mo ako" ay tila dayuhan sa kanyang mga labi. Ngunit nang binitiwan niya ang mga ito, naramdaman ko ang bigat ng 10 taong galit na unti-unting gumagaan sa aking dibdib. "Pero ang pinakamalaki kong kasalanan," sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nabasag, "ay noong tumawag ka sa akin mula sa kulungan. Ang una kong inisip ay hindi ang kalagayan mo, kundi ang kahihiyan na idudulot nito sa pangalan ng pamilya. Kaya itinago kita, inilayo. Akala ko iyon ang tamang gawin." Tumingin siya kay Luna na tahimik na nakikinig. "Ngunit nang makita ko kayo kanina, nang makita ko ang apo ko, at kung paano mo siyang ipinaglalaban, kung paano mo itinayo ang sarili mong pangalan mula sa wala, doon ko naintindihan, hindi kita kailangang protektahan, Lilia. Ang kailangan mo lang pala ay ang maniwala ako sa'yo." Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang pag-amin na yon, ang pagkilalang iyon, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman na maibibigay niya. "It's not too late, Papa," sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Umiling siya. "Hindi ko na maibabalik ang 10 taon, pero sisimulan kong itama ang mga bagay-bagay ngayon." Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at inilabas ang isang folder. Inilapag niya ito sa aking harapan. "Iyan ang lahat ng impormasyong nakalap ng mga investigador ko tungkol kay Esmeralda Soler," sabi niya. "Ang kanyang mga utang sa kasino, ang mga pekeng alahas na ipinalit niya sa mga tunay, ang testimonya ng pawnshop owner na binayaran niya para magsinungaling, at ang bank records
na nagpapakitang ibinenta niya ang tunay na kwintas 1 linggo bago ka pa niya akusahan. Tinitigan ko ang folder, hindi makapaniwala. Bakit, bakit ngayon niyo lang ito ibinibigay? Dahil gusto kong makita kung lalaban ka. Sagot niya, at lumaban ka. Ngayon, tapusin na natin ang laban na ito. Together. Tamo unang pagkakataon, hindi bilang Don Alejandro de Villa at ang kanyang itinakwil na anak, kundi bilang isang ama at isang anak. Nagkatinginan kami at sa wakas, nagkaintindihan. Ang paglabas namin mula sa De Villa Tower ay ibang-iba sa aming pagpasok. Hindi na kami dumaan sa service entrance. Isang personal na elevator ang naghatid sa amin sa basement parking kung saan isang itim na kotse na may personal na driver ng aking ama ang naghihintay. Pag-uwi sa apartment, hindi na ito mukhang isang lugar ng pagtatago, kundi isang pansamantalang kampo, isang lugar kung saan ako makakapaghanda para sa huling laban. Ang folder na ibinigay sa akin ni Papa ay nakapatong sa mesa. Tila isang bombang naghihintay na sumabog. Sa loob ng 2 araw, halos hindi ako natulog. Kasama si Attorney Mateo, na pumunta agad sa apartment pagkatapos kong tumawag, sinuri namin ang bawat piraso ng ebidensya. Ang bawat pahina ay isang revelasyon ng kasamaan ni Doña Esmeralda. Ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking cash withdrawal sa mga kasino, ang mga litrato ng mga pekeng alahas na galing sa isang kilalang rectifier sa Quiapo, ang sinumpaang salaysay ng tunay na may-ari ng pawn shop na nagsabing tinakot siya ni Doña Esmeralda na idadawit ang kanyang pamilya kung hindi siya makikipagtulungan. At ang pinakamatibay sa lahat, isang security footage mula sa isang high-end jewelry store, kuha 1 linggo bago ang pagnanakaw, kung saan malinaw na makikita si Doña Esmeralda na ibinebenta ang solar heirloom para sa isang malaking halaga ng pera. This is more than enough, Lilia. Sabi ni Attorney Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. This is a guaranteed win. Hindi lang natin mapapawalang sala ka, kundi maaari rin nating kasuhan si Doña Esmeralda for perjury, libel, at marami pang iba. We can destroy her. Ang salitang destroy ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon ang gusto niya para sa akin. Iyon ba ang gusto ko para sa kanya? Tiningnan ko si Luna na mahimbing na natutulog sa kama. Ang kanyang muka ay payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap. Ang paghihiganti ba ang magbibigay sa amin ng kapayapaan? Anong plano natin, attorney? Tanong ko. Diretso na ba tayo sa korte? Umiling si attorney. Mateo, may mas magandang ideya ang ama mo. At sa totoo lang, sang-ayon ako. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang email. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon para sa isang importanteng press conference na ipinatawag ng De Villa Corporation, ang paksa. Isang malaking anunsyo tungkol sa bagong partnership at isang isyong pampamilya. Ano ito? Tanong ko. Ang ama mo ay nagset ng isang bitag, paliwanag ni Mateo. Ipinatawag niya ang lahat ng major media outlets. Darating sila. Iniisip na isang malaking business deal ang iaanunsyo. Nandoon din ang mga solar bilang business partners. Kapag nandoon na ang lahat, kapag nakatutok na ang lahat ng kamera, doon natin ibabagsak ang bomba. Isang paglilitis, hindi sa loob ng korte, kundi sa harap ng publiko. Sa harap ng mismong lipunan na hinusgahan ako. Isang paghuhukom na gaganapin sa teritoryo ng aking ama, kung saan siya ang may kontrol. Gusto ng ama mo na ikaw mismo ang magsalita. Dagdag ni Mateo. Ikaw ang maglalahad ng katotohanan. Pagkatapos, ako na ang bahala sa legal na aspeto. Ang takot ay biglang bumalik. Ang magsasalita sa harap ng napakaraming tao, sa harap ng mga kamera, ako na laging nasa anino. Hindi ko yata kaya, attorney. Mahina kong sabi. Kaya mo? Sabi niya.
Ang kanyang tingin ay seryoso. Lilia, tiningnan kita sa loob ng mga nakaraang linggo. Nakita ko kung paano mo itinayo ang kusina ni Lilia mula sa wala. Nakita ko kung paano ka hinarap ni Doña Esmeralda sa event at hindi ka natinag. Ang babaeng yon, kaya niya. Kailangan mo lang maniwala. Sa sumunod na araw, ang aking apartment ay naging isang war room. Tinulungan ako ni Mateo na ihanda ang aking sasabihin. Hindi ito isang scripted na talumpati, kundi isang simpleng pagsasalaysay ng mga pangyayari mula sa aking puso. Tumawag din si Papa. Anak, handa ka na ba? Tanong niya. Kinakabahan po ako. Pag-amin ko. Good, sabi niya. It means you care. Just remember this. You are not asking for their approval. You are telling your truth. And your truth is enough. Sa araw ng press conference, isang sasakyan ang sumundo sa amin ni Luna. Sa pagkakataong ito, hindi isang simpleng kotse, kundi ang personal at bulletproof na sasakyan ni Don Alejandro. Nang pumasok ako, isang paper bag ang nakaupo sa silya. Sa loob, isang simpleng ngunit eleganteng business dress at isang pares ng sapatos. May kasamang note. Hindi mo ito kailangan para maging magaling. Pero minsan, nakakatulong ito para maramdaman mong magaling ka. Papa. Habang papunta kami sa De Villa Tower, sa pangalawang pagkakataon, suot ang damit na bigay ng aking ama. Habang hawak ang kamay ng aking anak at daladala ang katotohanang nakasulat sa isang folder, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang bagyo ay paparating na. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natatakot. Handa na ako. Ang conference room ng De Villa Tower ay puno hanggang sa dulo. Ang hangin ay mabigat, siksikan sa dami ng mga reporter, cameraman, at mga bigating personalidad sa mundo ng negosyo. Sa unahan, nakaupo si Doña Esmeralda Soler. Suot ang kanyang pinakamagarang terno. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga perlas na tila ba sumisigaw ng kanyang estado sa buhay. Ang kanyang nangiti ay abot-tenga, kumakaway paminsan-minsan sa mga kakilala, kampante sa pag-aakalang ang araw na ito ay tungkol sa isang bagong partnership na lalong magpapayaman sa kanya. Nakatayo ako sa likod ng entablado, sa dilim ng kurtina. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang suot kong damit na bigay ni Papa ay akmang-akma, isang baluti ng seda na nagbibigay sa akin ng tindig na hindi ko inakalang mayroon ako. Sa aking tabi, hawak ni Attorney Mateo ang folder ng katotohanan. Sa kabilang banda, hawak ko ang kamay ni Luna. Handa ka na. Bulong ni Papa, nakakatapos lang ayusin ang kanyang kurbata. Tumango ako, humuhugot ng lakas mula sa higpit ng hawak ng aking anak. Handa na po. Lumabas si Papa sa entablado. Ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng isang magalang na katahimikan. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap na parang maliliit na kidlat. Magandang umaga, panimula niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nagtipon tayo dito ngayon para sa isang anunsyo na magbabago sa direksyon ng De Villa Corporation. Ngunit bago ang negosyo, may isang bagay na mas mahalaga tayong dapat ayusin. Ang integridad. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Doña Esmeralda sa monitor na nasa backstage. Hindi ito ang script na inaasahan niya. Ang pundasyon ng anumang partnership ay tiwala, pagpapatuloy ni Papa. At kamakailan lamang ang tiwalang iyon ay sinubok ng isang kasinungalingan, isang krimen na pinalabas, na isang family drama. Biglang tumayo si Doña Esmeralda. Alejandro, what is this? This is supposed to be about the merger. Hindi siya pinansin ni Papa. Sa halip lumingon siya sa gawi ko at inilahad ang kanyang kamay. Please welcome ang aking anak, si Lilia De Villa. Huminga ako ng malalim. Ito na,
Lumabas ako mula sa kurtina at naglakad patungo sa liwanag. Narinig ko ang pagsinghap ng mga tao. Ang magnanakaw na nasa balita, ngayon ay nakatayo sa tabi ng isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Hindi nakayuko, kundi nakataas ang noo. Kinuha ko ang mikropono. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng 10 taong pananahimik. Tiningnan ko si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Noong nakaraang linggo panimula ko, ang aking boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting tumatatag, inakusahan ako ng pagnanakaw ng isang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kinulong ako, ipinahiya, tinanggalan ng karapatang maging ina sa harap ng aking anak. "She's lying!" Sigaw ni Doña Esmeralda. Sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit hinarangan siya ng security. "Isa siyang kriminal! Bakit niyo siya pinakikinggan?" "Hindi ako ang kriminal, Doña Esmeralda." Sagot ko ng mahinahon. At nandito ang ebidensya. Sa isang senyas ni Attorney Mateo, ang malaking screen sa likuran namin ay nabuhay. Ang ilaw sa silid ay namatay at ang tanging liwanag ay galing sa proyektor. Lumabas ang isang video. Malabo ang kuha, ngunit malinaw ang mga mukha. Isang CCTV footage mula sa isang pawn shop. Kita ang petsa sa ibaba. 1 linggo bago ang sinasabing pagnanakaw. Sa video, makikita si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang paboritong salamin sa mata na inaabot ang pamilyar na kwintas sa may-ari ng pawn shop. Tinanggap niya ang makapal na sobre ng pera. Binilang ito ng mabilisan at nagmamadaling umalis. Ang buong silid ay napuno ng gulat na mga bulungan. "Oh my God!" Narinig kong sabi ng isang reporter. Kasunod nito, ipinakita ang mga bank records, ang mga resibo ng pagsusugal, at ang affidavit ng pawn shop owner na nagsasabing tinakot siya. Nang bumukas muli ang mga ilaw, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Doña Esmeralda. Wala na ang kanyang ngiti. Wala na ang kanyang pagiging reyna. Siya ngayon ay isang matandang babae na nahuli sa akto, nanginginig, at walang mataguan. "Peke yan! Gawa-gawa lang yan!" Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay basag na. "I needed the money. Para sa pamilya din naman yan. Si Lilia, siya ang may kasalanan. Kung mayaman ang napangasawa ng anak ko, hindi ko kailangang gawin to." Ang kanyang pag-amin na dala ng kanyang desperasyon ay narinig ng lahat. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Nire-record ang kanyang pagbagsak. "Esmeralda Soler," sabi ni Papa sa mikropono. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. "The deal is off, and I believe this gentleman have something to discuss with you." Mula sa likuran ng silid, pumasok ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, hindi sila naroon para sa akin. Nilapitan nila si Doña Esmeralda. "Mrs. Soler, you are under arrest for perjury, framing up an innocent person, and falsification of documents," sabi ng opisyal habang inilalabas ang posas. "No, don't touch me. Alam niyo ba kung sino ako?" Pagwawala niya. Nagpupumiglas siya habang pinupusasan. Ang kanyang perlas na kwintas ay napigtas at nagkalat ang mga butil sa sahig. Ang tunog ng mga perlas na tumatalbog sa marmol ay tila tunog ng kanyang gumuguhong reputasyon. Tiningnan ko siya habang kinakaladkad palabas. Ang parehong eksena na nangyari sa akin, ngunit ngayon ay baligtad na ang mundo. Wala akong naramdamang tuwa. Wala akong naramdamang pagnanais na tumawa. Ang tanging naramdaman ko ay awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng kasakiman at pride. Lumapit sa akin si Luna at yumakap sa aking bewang. "Mami, tapos na po ba?" tanong niya. Lumuhod ako at niyakap siya. Ibinaon ang aking mukha sa kanyang leeg. Hinahayaan ang mga luha ng ginhawa na dumaloy. "Oo, anak. Tapos na. Uuwi na tayo." Nilapitan kami ni Papa.
Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong mundo, ang pamilya De Villa ay buo muli. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa katotohanan. Ang press conference ay nagtapos hindi sa isang business deal, kundi sa paglaya ng isang ina. At habang naglalakad kami palabas ng De Villa Tower, sinalubong ako ng sikat ng araw. Hindi nakakasilaw, hindi masakit sa balat, kundi mainit at mapagpatawad. Ito ang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Lumipas ang 1 taon. Ang hangin sa umagang ito ay hindi na amoy alikabok ng lumang apartment o amoy ng kalawang ng selda. Ito ay amoy ng bagong pintura, ng mga sariwang bulaklak, at ng pamilyar at nakakatakam na bango ng aking signature, kare-kare, na kumukulay sa hangin. Nakatayo ako sa harap ng isang salamin, inaayos ang aking kwelyo. Ang babaeng nakatingin sa akin ay pamilyar pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot o pagdududa. Nasa labas ako ng Casa Lilia, ang aking kauna-unahang restaurant. Hindi ito pag-aari ng De Villa Corporation. Ito ay nakatayo sa isang lupang binili ko gamit ang aking sariling kita. Itinayo gamit ang aking sariling pawis. Ma'am Lilia, handa na po ang ribbon. Tawag ni Miss Carmela na ngayon ay isa na sa aking mga business partners. Lumabas ako at sinalubong ng palakpakan. Hindi ito ang mga pilit na palakpak ng mga sosyal na bisita ni Doña Esmeralda noon. Ito ay palakpak ng mga tunay na kaibigan. Naroon si Aling Nena na ngayon ay head ng aking kitchen staff, si Mang Tonyo na namamahala na sa logistics, at si Attorney Mateo na nakangiti sa isang tabi. Hawak ang isang bouquet ng flowers bilang pagbati ng isang tapat na kaibigan. At naroon sila, ang 2 pinakamahalagang tao sa aking buhay. Si Luna, na mas matangkad na ngayon at puno ng sigla, ay tumatakbo palapit sa kanyang lolo. Si Don Alejandro, ang dating kinatatakutang tycoon, ay nakaupo sa isang silya, tumatawa habang kinukwentuhan siya ng kanyang apo tungkol sa bago nitong school project. Ang kanyang mga mata, na dati kasing tigas ng bakal, ay malambot na ngayon at puno ng pagmamahal. Hindi siya ang nagbigay ng puhunan para sa restaurant na ito. Ang tanging ibinigay niya ay ang kanyang tiwala at ang kanyang presensya bilang isang ama. Iyon ang higit na mahalaga. Habang pinapanood ko sila, sumagi sa isip ko ang balita kagabi. Si Doña Esmeralda, hinatulan na siya ng korte, guilty sa lahat ng kaso. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay tinalikuran na siya. Narinig ko na sa loob ng kulungan, siya ay mag-isa, walang dumadalaw, nilamon ng sarili niyang kahihiyan. Wala akong naramdamang galit, wala ring tuwa. Ang tanging naramdaman ko ay isang tahimik na pagsasara ng isang libro. Ang kanyang kapalaran ay hindi ko na responsibilidad. Ang puot ay isang laso na hindi ko na iinumin. Napatawad ko na ang nakaraan, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Mami, gupitin na natin! Sigaw ni Luna. Inaabot sa akin ang malaking gunting. Lumapit si Papa sa akin. Proud na proud ako sa iyo, anak. Bulong niya. Hindi dahil sa tagumpay na ito, kundi dahil sa kung sino ka ngayon. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Luna. Sabay naming ginupit ang pulang ribon. Ang tela ay nahati at kasabay nito ang huling tali ng aking masalimuot na nakaraan ay tuluyan ng napigtas. Ang mga tao ay nagsipasok sa restaurant, sabik na matikman ang mga luto ng kusina ni Lilia. Ang musika ay nagsimulang tumugtog, ang tunog ng mga kubyertos, ang tawanan, ang amoy ng masarap na pagkain. Ito ang tunog ng aking bagong buhay. Naglakad ako patungo sa kusina, ang aking tunay na kaharian. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay naglaba, naglinis, napusasan at nagdasal. Ngunit higit sa lahat, ang mga kamay na ito ay lumikha
nagpakain, at bumuo ng isang kinabukasan. Tumingin ako sa bintana kung saan tanaw ang hardin. Umuulan sa labas. Dati, ang ulan ay nagpapalungkot sa akin. Nagpapaalala ng mga panahong naiwan ako sa labas. Ngunit ngayon, habang pinapanood ko ang bawat patak na dumidilig sa mga halaman, naiintindihan ko na ang ulan ay hindi parusa. Ito ay biyaya. Ito ay naghuhugas. Ito ay nagpapatubo. Ako si Lilia. Minsang nawasak, minsang itinapon. Ngunit tulad ng isang butong ibinaon sa lupa, hindi pala ako inilibing. Ako ay itinanim. At ngayon, ako ay namumulaklak.